Magandang gabi po mga kapatid. Salamat po sa Panginoon sapagkat binigyan niya po ulit tayo ng oras para tayo po ay magsama-sama ngayon pong gabi upang ating muling alalahanin ang kabutihan, ang katapatan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ganun din, ito rin po ay pinagkaloob na pagkakataon ng Diyos sa atin para atin pong buksan at pag-aralan ng kanyang salita at atin pong ipanalangin ang concerns po ng mga kapatiran. Ngayong gabi, nawa ang bawat isa ay handa na sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Ang mga talata po na pag-aaralan natin ngayong gabi, again, ay buhat po sa ating po Bible readings at ito po ay makikita natin sa Ezekiel chapter 22 verses 29 to 31. Ezekiel 22 verses 29 to 31, pakinggan niyo po at aking babasahin. Ang sabi po dito, the people of the land practice extortion and commit robbery. They oppress the poor and needy and mistreat the alien, denying them justice. I looked for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it. But I found none. So I will pour out my wrath on them and consume them with my fiery anger, bringing down on their own heads all they have done, declares the sovereign Lord. God bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa gabing ito, salamat po ulit sa bawat isa na naglaan ng oras para makibahagi sa amin pong gawain ngayon pong gabing ito. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita na ito ay aming maintindihan, maunawaan, makita namin ang kahalagahan nito at bahagi nito sa amin pong buhay. At ito po ay mas lalong magpapalago ng amin pong pananampalataya. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa atin pong bansa, ang buwan po simula ng May hanggang February na. Ito po ay rainy seasons, di po ba? At sa mga buwang ito ay nakakaranas tayo ng matinding tag-ulan. In fact, nito pong buwang ito ay matindi ang ating naranasan na ulan na dulot ng habagat. Hindi pa po kasama ang bagyo doon. Ano po? At yun po ang nararanasan natin. Ngayong mga buwan na ito, ang bare months, ay maraming mga bagyo, mahina, malalakas na dumadaan po dito sa ating pong bansa. At alam po ninyo, dito sa ating bansa, sa kabila ng maraming mga roadworks or road projects, ang daming mga binubungkal na mga kalsada, inaayos na mga kanal. Pero, simula po nung bata pa ako, pagdating ng tag-ulan ay matindi pa rin po ang baha. And in fact, patindi ng patindi ang baha. At hindi lamang po yun, ang mapapansin din po natin sa ating pong ating lungsod, lalo na dito sa Metro Manila, ay hindi lamang baha ang patindi ng patindi, maging ang traffic. Minsan nga po naisip ko, marahil ang tamang tao na dapat mamuno sa ating bansa ay yung kayang bigyan ng solusyon ang baha at ang traffic dito po sa Metro Manila. Di po ba? At alam po ninyo, habang pinapanood natin sa TV, pinapakinggan sa radyo, yung mga problema ng baha, yung problema ng traffic, at habang nararanasan din natin ito, marahil napapaisip tayo, sino kaya ang kikilos? Sino kaya ang maglalakas ng loob para bigyan ng solusyon ang ating pong problema, ang ating pong suliranin dito po sa ating bayan? Sino ang magiging tagapamagitan? Sino ang mangunguna? Sino ang magkakaroon ng political will para maayos po ito? At alam po ninyo, hindi lamang problema sa labas ng tahanan natin. Ang nakikita natin na kailangan ng solusyon na para bang ipinagwawalang bahala na lamang ng mga namumuno o ng kung sino man. Maging ang atin din pong families, marami tayong issues sa atin pong family, sa atin pong mga relationships, maging sa atin pong trabaho. But there are times na hinahayaan na lang natin, ini-ignore na lang natin, binabaliwala na lang natin. Kaya ang nangyayari, dahil sa walang gusto na mag-ayos nito, ay talagang tayo po ay ginugulat na lang ng mga problemang ito na akala natin maliit, pero dahil sa naipon ng naipon,
ito ay malaki na at yun nga po, pahirap na ng pahirap ang solusyon. Mga kapatid, ngayong gabi, yan po ang pag-uusapan natin. No, buhat po dito sa aklat ng Ezekiel, dito po sa chapter 22 verses 29 to 31. Ang mga Israelites po, no, sa kabila ng pangangaral, sa kabila ng pagbibigay ng babala ng mga propeta ng Panginoon, ito pong mga Israelites, ito pong mga Hudyo ay patuloy pa rin sa paggawa ng masama. Patuloy pa rin sa pagsuway sa utos ng Panginoon at patuloy pa rin sa pagsamba sa ibang mga Diyos. At alam po natin na po, usapan ng Panginoon at ng mga Israelites nung panahon pa ni Moses, the moment na kayo ay sumuway sa aking mga utos, ay mararanasan nyo ang aking parusa. Ngunit kung kayo ay laging susunod sa aking utos, ay mararanasan nyo naman ang aking pagpapala. Sa puntong ito, parang wala nang pinapakinggan itong mga Israelites na ito. At ito pong si Ezekiel, kung inyong babasahin po ang Book of Ezekiel, maya't maya ang pagkausap ng Panginoon kay Ezekiel at sabi ng Panginoon, sabihin mo ito, sabihin mo ito sa kanila para maintindihan nila, para manumbalik sila, para sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. At sa puntong ito, naghahanap siya ng mamamagitan, mananalangin, magmamakaawa, na pigilan ng Panginoon ang parusa na parating na kanyang ibibigay sa mga Israelites. Ngunit sa kasamaang palad, nakakalungkot, walang nakita ang Panginoon. Ngayong gabi mga kapatid, naniniwala po ako na yung sitwasyon nila noon, ganun din ang sitwasyon natin ngayon. And God is still searching for that person who will stand in the gap. Yung mamamagitan, sa tao at sa Panginoon. Yung magmamakaawa sa Panginoon na huwag ituloy yung parusa sa mga kasalanan na atin pong patuloy na ginagawa. Ngayong gabi mga kapatid, pinamagatan ko po ang ating mensahe, Standing in the Gap. Standing in the Gap. Sa literal na kahulugan, pagtayo sa puwang. Or ang ibig sabihin po ng salitang ito ay tagapamagitan, or isang namamagitan. Napakahalaga po, sa instruction pong ito ng Panginoon kay Ezekiel, na naghahanap siya ng isang tao na mamamagitan or who will stand in the gap for the Israelites para hindi ituloy ng Panginoon ang kanyang parusa sa kanilang katigasan ng ulo, pero nakita natin na walang nakita ang Panginoon. Kaya itinuloy ng Panginoon ang parusa sa kanila. Ngayon pong gabi, meron po tayong 4 na dahilan kung bakit kailangan ang isang tao na mamamagitan. Why is it important for a person to stand in the gap? At mga kapatid, kung noon naghahanap ang Panginoon ng isang tao na mamamagitan between sinners and God, hanggang ngayon po naghahanap ang Panginoon. At mga kapatid, sa mga issues, sa mga problema natin, sa ating bayan, sa ating family, sa ating mga relationships, sa ating trabaho, sa ating paralan, minsan, para matigil na yung karahasan, matigil na yung paggawa ng kasalanan, there should be someone who will stand in the gap. At nawa ngayong gabi, ma-realize po natin at magdesisyon tayo na kung nakikita po natin na parang walang gusto na mag-take ng responsibility para maayos ang mga problema na atin pong nararanasan everyday, nawa sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang lakas at karunungan, we will stand in the gap. So ano po ang dahilan bakit kailangan at bakit naghahanap ang Panginoon? Dito sa verse 30, bakit siya naghahanap ng isang tao na kailangang mamagitan or tumindig dito sa puwang? Ang sabi dito, I look for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it, but I found none. Ang una po mga kapatid, na dahilan why we need a person who should stand in the gap, first because of the spiritual depravity. Spiritual depravity. Or ang atin pong pagiging makasalanan.
Sapagkat dito po, kung babalikan natin itong verse 29, ang sabi dito, the people of the land practice extortion and commit robbery. They oppress the poor and needy and mistreat the alien, denying them justice. So ganito po ang ginagawa, no po? Hindi lamang ng mga pinuno, kundi ng buong bayan. Ano po? Naging lifestyle na nila ito, no? Yung extortion, ang ibig sabihin ng extortion, ito po ay pagbabanta, no po? Parang pag hindi mo ito ginawa, ganito mangyayari sa'yo. Pagka hindi mo ito ginawa, may masamang mangyayari sa'yo. Kumbaga, binablockmail mo yung isang tao. At yan po ay nararanasan din natin ngayon, di po ba? Sa social media, lalo na. Pag hindi tayo po maingat sa atin pong pagpo-post, no? Kung ano-ano mga pinopost natin, many times, pag hindi po tayo naging maingat sa ating pong mga pinopost, ano po, ay madalas, ano po, nakita natin na talagang nagsasuffer yung mga taong yon, mga scandal, ano, sa bashing na nangyayari. At bakit nangyayari yon? No, extortion, no, para manghingi ng pera. At hindi lamang yon, ang sabi pa dito, they commit robbery, ano, nakawan, ano, at iba't ibang klaseng pagnanakaw. At yan po ay talamak din sa ating pong bansa ngayon. Yan ang pinakamatinding problema ng ating bansa kung bakit bumabaha, no? Kung bakit hindi maganda ang ating sistema, kung bakit naghihirap ang maraming mga Pilipino dahil sa nakawan. At yun nga po, nakakalungkot na ang ilan sa ating pong mga leaders ay involved sa corruption. Ano po? Ang sabi nga po sa Romans chapter 3 verses 10 to 12, as it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away, they have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Okay? So dito po, no? Ganito na ang naging ugali, ito na ang naging kilos ng mga tao noon hanggang ngayon, no? Hindi nila hinahanap ang Diyos, no? Lahat ay tumalikod, no, sa kanyang mga utos, no? Sa kanyang magaganda na mga instructions para po sa atin. Mas pinili natin yung akala natin ay magbibigay ng instant happiness sa atin, pero later on, ito pala ang magpapahamak sa atin. Ang sabi pa po sa Psalm 14 verses 2 and 3, the Lord looks down from heaven on the sons of men to see if there are any who understand, any who seek God. All have turned aside, they have together become corrupt. There is no one who does good, not even one. So ito pong Psalm 14, ano po, ay minention din ni Apostol Pablo dito po sa Romans chapter 3, na talagang imagine, nung panahon pa ni King David, nung panahon pa ni Apostol Pablo, at naniniwala ako ngayong gabi kung atin pong i-analyze, ano po, ang corruption, ang wickedness sa atin pong bansa, at hindi lamang sa bansa natin, kundi sa buong mundo, ay talagang pareho ang issue noon at ngayon, na talagang we are spiritually deprived. Kaya kailangan na isang tao who will stand in the gap. Eh kung tutusin, talagang deserve natin na parusahan dahil nga sa kasamaan, no? Kumbaga wala tayong pwedeng may accuse sa Panginoon na siya ay unjust, no? Kasi nga we deserve this sapagkat all our lives ay atin pong sinusuway ang Panginoon. Ang sabi po sa Ezekiel 18:31 and 32, rid yourselves of all the offenses you have committed, and get a new heart and a new spirit. Why will you die, O house of Israel? Take no pleasure in the death of anyone, declares the sovereign Lord. Repent and live. So, sabi dito sa verse, for I take no pleasure in the death of anyone, declares the sovereign Lord. Repent and live. Ang gusto pong sabihin dito ng Panginoon, hindi natutuwa ang Panginoon sa mga namamatay, no, na sumusuway sa Kanya, sapagkat ang ending nun ay eternal punishment, no? Kaya dito sinasabi ng Panginoon na you need to repent so that you will live. Binibigyan pa rin ng Panginoon ng chance ang mga tao kahit na matindi ang kasalanan, na
binibigyan pa rin tayo ng Panginoon ng chance, no? Kahit na marami tayong kasalanan na ginagawa sa Kanya. And that is the reason why He is looking for a person who will stand in the gap. Ang sabi pa dito sa Romans chapter 10 verses 14 to 15, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. So ito po ang gusto ng Panginoon, na mapakinggan ng lahat ng mga tao ang mabuting balita, ang pag-asa. Kaya lang, ang tanong dito ni Apostol Pablo, paano sila maniniwala kung walang magbabahagi sa kanila? At papaano may magbabahagi sa kanila kung walang susuguin? So ngayong gabi mga kapatid, as I've said, hanggang ngayon, God is still looking for that person who will stand in the gap. No? Maraming problema, no? Maraming pagsubok, maraming kasalanan, no po, na tayo po ay nakikita sa ating kapaligiran, at yun nga po nakakalungkot, ini-ignore natin. Kaya ang daming papunta sa kapahamakan. At maging sa atin pong family, sa atin personally, marahil may mga kasalanan po tayo na hindi po natin pinapansin o hindi natin iniisip na ipapahamak tayo nito. Pero mga kapatid, ito po ang dahilan bakit naghahanap ang Panginoon ng isang tao who will stand in the gap. Yung mananalangin sa Panginoon, no? Para tayo po ay makaiwas sa tiyak na kapahamakan. So yun po ang una nating makikitang dahilan, no, kung bakit kailangan ng isang tao who will stand in the gap. Ano? First, because of the spiritual depravity. Because we are spiritually deprived, tayo po ay mapapahamak, tayo po ay paparusahan ng Panginoon. Pero ayaw ng Panginoon yun. At by looking for a person who will stand in the gap, ang ibig pong sabihin nun, binibigyan pa tayo ng Panginoon ng chance, no, para makaiwas sa kapahamakan. And then, ang number 2, the specific definition of a person who will stand in the gap. Ano bang kahulugan ng standing in the gap? Kung babalikan po natin itong Ezekiel chapter 22 verse 30, sabi dito, I look for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it. Dito po makikita natin, no po, yung wall dito, ito po yung ang ibig pong sabihin, yung kanilang integrity, yung kanilang morality, ano po, and spirituality ay unti-unti nang gumuguho, no? Nawawasak. At nung unang panahon nga po, ang batayan ng malakas na bansa o syudad ay pagka buo, mataas, matibay ang iyong bakod, no? The moment na masira yan, ang ibig sabihin, vulnerable ka sa kahit anumang atake. Ang ibig sabihin, yan ay ikakapahamak mo. At yun ang sabi dito ng Panginoon. Naghahanap siya ng isang tao who will stand in the gap, yung mamamagitan, kasi sapagkat yung morality, spirituality ng mga Israelites ay gumuguho na because of sin. Nang sabi ng Panginoon, kung meron lang isa na mamamagitan, na mananalangin, magmamakaawa, na iiwas ang mga taong ito sa tiyak na parusa, sa tiyak na kapahamakan. Kaya lang, sabi niya, wala akong nakita. And I'm sure mga kapatid, sa gabing ito, na nagagawa every day. Stand before me in the gap on behalf of the land. So, isang tao na mamamagitan, At pagka sinabing mamamagitan, ito ang number one function nito is a person who will pray for the land, Kung sino ang
tao na mag-move forward, no? To pray for the land, to pray for the forgiveness of the land. At kung inyong maalala yung conversation ni Abraham at saka ng Panginoon nung kanyang gugunawin na ang Sodom and Gomorrah, na nandun po yung pamangkin ni Abraham na si Lot at yung kanyang family, na nakiusap si Abraham sa Panginoon na kung merong siyang makita na 50 na righteous, gugunawin ba niya? Nakita natin doon, no, na nakipagtawaran sa Abraham. Ano? Sabi niya, Panginoon, kung may 50, gugunawin mo ba ito? Kung merong 45, sabi ng Panginoon, hindi. Kung may 50, kung may 45, hindi. Hanggang sa umabot na sa 10. No? Kung may 10 ba na righteous doon sa Sodom and Gomorrah, gugunawin pa rin. Sabi niya, hindi. Kaso, walang 10 yung naandun. Ano? At yung mga righteous na naandun, no, ay kung titingnan natin, yung kanilang naging practice ay katulad na rin ng mga taga Sodom and Gomorrah. And yet, niligtas pa rin ng Panginoon yung pamangkin ni Abraham at yung mga anak ni Lot, no, na pamangkin ni Abraham. Pero dito po sa Ezekiel, isa lang ang hinahanap niya para makaligtas sa tiyak na kapahamakan, no, tiyak na parusa, itong mga Israelites. Pero niya, sadly, wala siyang nakita. So, ang una, no po, na dapat nating gawin, no, if we want to stand in the gap, we need to pray. No? We need to ask God for forgiveness. We need to ask God for help. No? Lalo na, una, halimbawa sa family natin, meron tayong problema, meron tayong issue, no, na parang ayaw nating pag-usapan. We have to pray. No? Sa ating church, meron po tayong problema na dapat nating ayusin. No? Pero minsan nahihiya tayo o kaya iniisip natin, ay sila na lang. No? Sila ang nakakaalam yan. Mga kapatid, if you want to stand in the gap, you need to pray. No? Sa kahit anong issue, maging sa bansa natin, sa lungsod natin, we need to pray. No? Kailangan po nating ipanalangin ang ating bansa, ang ating family, ang ating church, ang ating work, ang ating mga schools ngayon na talagang makita natin na kabi-kabila ang violence. No? Let us stand in the gap. No? Let us pray for them. Ang pangalawa na ibig sabihin ng standing in the gap is participation. Hindi lamang praying, but you have to participate. No? Ang ibig sabihin, hindi ka lang yung manunood sa pag-rebuke, no? Sa paggawa ng tama, kundi ikaw mismo, no? Mag-set tayo ng example, mga kapatid. Hindi lamang sana puro bad comments ang atin pong i-post, no, sa Facebook or sa anumang social media outlet, kundi tayo mismo, lalo tigit tayo po mga mananampalataya. We need to be an example. Ano? Ang sabi nga sa Matthew chapter 5, we need to be salt and light, no, of this world para makita ng mga tao, no, yung mabubuti nating gawa at luwalhatiin nila ang Panginoon. Okay? So yun po ang makikita natin na definition, no, or specific definition ng standing in the gap, no, or a man or a person who stands in the gap. He is prayerful and he participate. And he participate. Kumbaga, hindi niya iniaasa sa iba, no? Hindi niya iniisip na kayo na lang ang gumawa niyan. For example, sa atin pong evangelism effort, no po, kung meron tayong kilala na hindi pa nakakilala sa Panginoon, tsak na mapapahamak po yun pagka kinuha siya ni Lord. Di po ba? At tayo po na nakakakilala sa Kanya, as we've been studying this, hearing this in the church, hindi natin kailangan maging expert or maging Bible school student para i-share ang mabuting balita. Let's just share what happened to us. No? Anong ginawa ni Jesus sa buhay natin. And alam ko po, nakikilos yan. No? Iko-convict ng Panginoon yung mga tao na makakakita, no, at makakarinig sa kung ano ang ginawa sa atin ng Panginoong Jesucristo. Will you stand in the gap, no po, by sharing, by participating in God's Word? So yun po ang pangalawang makikita natin, no, hindi lamang spiritual depravity, pangalawa, the specific definition of standing in the gap. Ito po yung unang dalawang dahilan bakit naghahanap ang Panginoon ng isang tao na mamamagitan. No? Ang pangatlo,
The sorrowful disappointment. No? The sorrowful disappointment. Yun nga po, ang sabi dito sa verse 30, but I found none. No? But I found none. I've been looking for a person who will build the wall and stand in the gap. Who will stand before me and stand in the gap on behalf of the land. But I found none. Dito po sa talatang ito, ang pinaka nakakalungkot na phrase po dito ay hindi yung maraming mga tao ang gumagawa ng kasalanan, no? Ay hindi yung mapaparusahan ang mga tao. But the saddest phrase in this verse is God found none who will stand in the gap, no? Wala siyang nakitang tao na gustong tumulong, no? Gustong manindigan, gustong mag-take ng responsibility. Wala siyang nakita na concern sa kaligtasan ng nakakarami. Ang sabi po sa Isaiah 59 verse 11, we all growl like bears, we moan mournfully like doves, we look for justice but find none, for deliverance but it is far away. Okay? So dito po talagang naghahanap ng katarungan, ng kaligtasan. Ano po? Ang maraming mga tao, ngunit wala silang makita, no? Napakalayo, no? At yan din po ang dinadaing ng mga kababayan po natin, lalo na nga po masasabi ko po na talagang ang dito po sa ating bayan talamak ang injustices. No po? Sabi nga nila, pagka mahirap, kulong agad, pagka mayaman, may due process na pagkatagal-tagal na talagang i-exhaust yung mga due process na yun na obvious naman na ginawa ang mali. Pero pagka yun nga, mahirap, walang kalaban-laban, no? Wala nang tanong-tanong, kulong agad, parusa. At mga kapatid, hindi lang yan nangyari ngayon, kundi yan po ay nangyari din noon pa. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 5 verse 1, go up and down the streets of Jerusalem, look around and consider, search through her squares, if you can find but one person who deals honestly and seeks the truth, I will forgive this city. Imagine that, Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, pupunta ka sa streets ng Jerusalem, doon sa lugar na maraming mga tao, maghanap ka ng kahit isang tao, who deals honestly and seeks the truth. Yung tapat at saka yung naghahanap talaga ng katotohanan. At ang sabi niya, I will forgive this city. Okay? Pero yun, ang nakakalungkot, pagdating dito po sa Ezekiel, he found none. Mga kapatid, ngayon pong gabi, kung maghahanap kaya ang Panginoon ng isang tao who will stand in the gap, meron kaya siyang makikita. Will you stand in the gap? Okay? So yun po ang makikita natin na pangatlong dahilan kung bakit naghahanap ang Panginoon, kung bakit kailangan tayo pong mamagitan. No? Sapagkat nung panahon na naghanap ang Panginoon, nung panahon ni Ezekiel, 1,000 years ago, wala siyang nakita. Pero nawa ngayon pong gabi, habang napapakinggan po natin itong mensahe ito, my prayer is that God will really touch our hearts. God will touch your heart. Again, sa mga struggles, sa mga problema, sa mga pagkakamali natin pong nagagawa at ginagawa ng maraming mga tao. Sana mga kapatid, ngayong gabi, tayo po ay tumindig, tayo po ay manindigan, at i-commit natin ang ating pong mga buhay. Let us tell the Lord, Lord, I'm willing to stand in the gap. Use me. Gamitin mo ako na may bahagi ang aral ng kaligtasan upang marami ang maligtas, marami ang makaiwas sa tiyak na kapahamakan. Sana iwasan natin yung pag-iisip na, sila na, nandiyan naman si pastor, or nandiyan naman si ate, o kaya si kuya. Nandiyan naman yung mga leaders ng church. Kayang-kaya na nila yan. Huwag na lang akong abalahin. Pero mga kapatid, ang pangangailangan po ito ng tao na natitindig, at mamamagitan ay hindi lamang po para sa isang tao, kundi lahat
tayo na nakakilala sa Panginoon. Ang dahilan kung bakit tayo niligay ng Panginoon sa kung anuman ang sitwasyon natin, kung anuman yung nakikita natin na mga gaps, no? Mga puwang sa atin pong mga buhay, ang mensahe pong ito ang nag-iimbita sa atin, humahamon sa atin to stand in the gap. Okay? And then ang pang-apat at ang panghuli, hindi lamang the spiritual depravity, the specific definition, hindi lamang po the sorrowful disappointment, kundi ang pang-apat na dahilan bakit naghahanap ang Panginoon ng isang tao who will stand in the gap is because of the sure destruction. The sure destruction. Ang siguradong kapahamakan. Ang siguradong pagkasira. Kasi ang sabi dito ng Panginoon sa verse 31, "So I will pour out my wrath on them and consume them with my fiery anger, bringing down on their own heads all they have done, declares the sovereign Lord." Nung sinabi niyang declares the sovereign Lord, ang ibig niya sabihin dito, no, pahayag ito ng makapangyarihang Diyos na ang ibig sabihin nun ay hindi natin siya pwedeng pigilan, hindi natin siya pwedeng questionin, no? Hindi natin pwedeng pagbaguhin ang kanyang isipan because He is the sovereign Lord, no? He knows everything, no? At siya ang makapangyarihan sa lahat. Walang pwedeng pumigil sa kanya. Ngunit ito nga, bago niya ipataw ito, ibigay ito, no, God is giving us a chance. At hindi siya naghahanap ng grupo, no? Hindi siya naghahanap ng isang agency. Hindi siya naghahanap ng maraming tao. He is only looking for one, no? Who will stand in the gap. Ang sabi sa 2 Chronicles 36:16, "But they mocked God's messengers, despised His words, and scoffed at His prophets, until the wrath of the Lord was aroused against His people, and there was no remedy." Okay? Makikita natin dito, no? Kahit noon nire-reject na ng mga tao ang mga prophets, ang mga preachers, ang mga messengers ng Panginoon. At yan din po ay nakikita natin hanggang ngayon. Salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay nabubuhay dito po sa democratic country. Pero yun din po, no, sa kabila ng democratic tayo, marami pa rin ang idinidinay ang Panginoon. Ayaw pakinggan. At may mga parts sa ibang bansa na talagang ang mga pastors, ang mga messengers ng good news, no po, ay pinapatay nila, no, pinapatigil nila. At ang sabi dito, pagkatapos ng mga warnings na yun, kung hindi mo pa rin papakinggan, no, distractions will come and there is no remedy. No? Ang parusa ng Panginoon ay darating, hindi mo siya pipigilan at wala ng solusyon. Sapagkat ibinigay na ng Panginoon ang lahat ng pagkakataon, no, para tayo bumalik, para tayo magsisi, no po, para makaiwas tayo sa tiyak na kapahamakan. Pero pagka yan po ay binaliwala nating lahat, no, pagka nagbigay na ng parusa ang Panginoon, we cannot stop it. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, napakahalaga na atin pong tandaan ang mensaheng ito. No? God is looking for someone who will stand in the gap para makaiwas tayo sa tiyak na kapahamakan. At alam po ba ninyo kung ano yung magiging desisyon nyo ngayon? No? Whether you will respond to God's call, no, or to God's search, or you will reject it, it will not only affect us, but it will affect the next generation. But it will affect the coming generation. Ano po? Alam niyo po, months ago, ako po ay nakadalaw sa American Cemetery, no? Diyan po sa Taguig, at talagang nakakamangha. Ang ganda, ang tahimik, ang linis, ang organized ng American Cemetery. At meron po akong nakita doon na walls, na madaming walls. At doon po sa mga walls na yun, ay ang daming mga pangalan na nakasulat. At yung po mga pangalan na yun po ay yung mga pangalan ng mga soldiers na hindi na nakita nung World War II. Yung mga Americans na nakipaglaban para sa ating pong bansa, no? Para tayo po ay mapalaya, no?
sa Spanish regime at saka sa Japanese regime, no? Tayo po ay pinalaya. At alam nyo, habang binabasa ko yung mga pangalan na hindi ko naman mga kilala, no? At habang pinag-aaralan ko po itong mensahe natin ngayon, I realized that those Americans, those people, no? Hindi lamang Americans, kundi may mga Pilipino rin silang mga kasamahan, pero yun nga, since yun ay American cemetery, so mga Amerikano lang po nakalagay doon, no? I think mga 36,000 po yung mga names na yun na nandun sa wall. But I realized that these people stood in the gap, ano, para tayo ay mapalaya, no? Hindi tayo hinayaan ng mga ito na manatiling alipin, no po, ng mga mananakop. Although sinakop din tayo ng mga Americans, pero tayo po ay binigyan din ng freedom. Pero ang aking point po dito is, when a person stand in the gap, no, yung kanyang ginawang yun, yung kanyang courage, yung kanyang bravery na ginawa, ay nag-result ng freedom. Kaya tayo may freedom ngayon. No? Kaya na-enjoy natin itong kalayaan natin. Because of those people who sacrificed their lives. Because of those people who stood in the gap. At mga kapatid, ngayong gabi, if you will stand in the gap, no, hindi rin natin alam kung sino ang magbe-benefit nito sa next generation. But one thing is sure, no, hindi lamang tayo magbe-benefit, kundi yung next generation. Okay? At alam po ninyo, ngayong gabi as we close, ang Panginoong Jesucristo, hindi siya nagdalawang isip to stood in the gap, no? Sa atin at sa ating Diyos, no? This is the largest gap na meron tayo. But because of Christ's death, because of Christ's sacrifice, kung sasampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, lalo na doon sa kanyang ginawa, no, hindi na tayo mapapahama. At ngayong gabi mga kapatid, as we close, may nakita po tayong apat na dahilan kung bakit we need to stand in the gap, no? Kung bakit ang Panginoon naghahanap ng tao to stand in the gap. First, because of the spiritual depravity. Second, because of the specific definition of standing in the gap. Thirdly, because of the sorrowful disappointment. No? Wala siyang nakita noon. Kaya nawa, meron siyang makita ngayon. And then ang pang-apat, the sure destruction. No? If no one will stand in the gap, the destruction is sure. Mga kapatid, the Lord Jesus Christ stood in the gap. And now He is asking us, no? He is challenging us to stand in the gap for others. No? Hikayatin natin ang maraming mga tao, no, na lumapit sa Panginoon. Tayo lamang po ang makakagawa noon sa pamagitan po ng biyaya, no, kalakasan at karunungan ng Panginoon. Ang dapat lang nating gawin ay po ay magtiwala at tayo po ay sumunod sa ating pong Panginoon. Tonight, will you stand in the gap? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Tulungan mo kami na makita ang kahalagahan nito. Lord, help us to stand in the gap. Marami pong mga tao ang hindi pa nakakilala sa inyo. Marami mga tao, mga may problema, na walang pumapansin, na sila po ay ini-ignore. Panginoon, tulungan mo kami na maging instrumento, na sila po ay makakilala sa inyo, sila ay lumapit sa inyo, at sila ay lumago at maging matatag sa kanilang pananampalataya. Salamat po sa gabing ito na may pagpalain mo inyong salita sa buhay namin. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalaan tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayo at magandang gabi sa bawat isa.